Siguro in summary lang, gaano ho ba talaga kalala ang agriculture smuggling sa bansa para po kailanganin ng ganitong klaseng batas? Matindi po yan. At by the tens of billions, if not hundreds of billions per year, ang nawawala po sa kaban ng ating pamahalaan. Kasi siyempre, hindi sila mga smugglers po ay hindi nagbabayad ng buwis. And of course, napakalaki rin po ang pinsala na idinudulot nila sa ating mga magsasaka. Dahil nagiging kompetensya po ng ating magsasaka yung mga smuggled products. Saang bansa ho ba masasabi nyo kadalasan ang gagaling ito po mga smuggled products? Ang alam ko sa mga bansa sa paligid natin lalo na nasa norte natin. But on the surface, dito po sa batas na ito, sa palagay ninyo, sa pagpapatupad po nito, how big of a help? Gaano ho kaya kalaki ang maitutulong nito? Opo. Wini-welcome po namin yung bagong batas. Napakalaking improvement ito dun sa dating Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Dahil kagaya ng nabanggit kanina doon sa clip from the President's speech kahapon, ay ang paparusahan po nitong bagong batas, hindi lamang po yung mga principal o mga masterminds ng halimbawa, smuggling, iba pang mga economic sabotage acts, kundi po pati yung kanilang mga kasabwat, mga accomplices. So bukod pa po doon, ay lumawak po yung scope ng what is meant by economic sabotage. Hindi lang yung pag-smuggle, pati po yung pag-hoarding. Tapos yung pag-profiteering. Ibig sabihin ng profiteering, sobrang laki naman ang pinapataw na presyo, halimbawa, isang produkto. So masyado pong unreasonable naman yung ganansya po ng mga profiteer. At pati po yung problema po ng kartel. Ibig sabihin, nakikipagsabuatan yung iba't ibang mga negosyante para i-fix po nila yung presyo o kaya nila yung supply, ma-influence po nila ang supply. So all of this constitute serious impediments po sa kasiguruduhan ng pagkain sa ating lahat po. And of course, sa ating mga farmers, napakalaki rin po ang tama. Sa palagay niyo ho ba, sir, matatakot na itong mga kartel? Opo, kasi unang-una, matindi yung yung parusa, hindi ba? Life imprisonment. Tapos kung kasabwat ka, mahaba-haba rin yung yung prison terms. I think up to 20 years imprisonment. Not to mention yung fine pa. Kung ano yung halaga ng produkto na in-smuggle mo, o kaya napatunayan na nagpo-profiteer ka doon, babayaran mo pa yung isang multa several times the value of the product that you smuggle. So, in terms of the penalties, mas mabigat mo ngayon, but I think even as important, yung pong enforcement mechanism. Yun po. Yun ang importante ho talaga. Tama po yun. Kasi dito sa bagong batas, mismong Pangulo ng Pilipinas ang magiging chairman ng isang konseho na mag-o-oversee ng implementasyon ng batas. And then they will have an enforcement arm. Binububoto ng NBI, PNP, Coast Guard, and so on. Okay. So magkakaroon talaga ng bakal, umipin. Opo. Maraming salamat po sa inyo, Leonardo Montemayor, Chairperson ng Federation of Free Farmers Cooperative.